Sabi mo, hindi ako nagsasawang kasama ka. Ayan, okay? Mean it with all your heart kasi, ayun, sama-sama tayo hanggang langit. Okay, so, nung nakaraan, ang tinapi ko po sa inyo ay patungkol sa surviving the end times. So, kung tutuusin, napapanahon siya kasi, yun nga, end times na yung tinuturo. And kahapon, nung Friday, nandun nga si Rose sa NHA, speaker daw kasi siya ng OPM. Kaya nagtatanong siya, sabi niya, ikaw pastor, anong masasuggest nyo tsaka ma-advise para tumagal ang Kristiyano sa Panginoon? Sabi ko, manood ka sa YouTube. Panoorin mo yung preaching ko. Ayan, sabing ganon. Tapos yun nga, pero syempre, pa rin, worthy to be answered pa rin yung kanyang tanong, kaya sinagot ko pa rin. Tapos yun nga, kumbaga parang marami ngayon, nag-aaral na talaga ng end times, di ba? Kumbaga parang pinag-aaralan na how to survive, kasi malapit na talagang dumating si Lord. Kumbaga, for example, nung nakaraan, 95%, di ba? Ang meron ng, tawag doon, access sa gospel. So meaning, naghihintay na lang tayo na maging 100% yon. So malapit nang dumating talaga si Lord. Kaya, if it doesn't concern you, dapat kabahan ka. Kasi bakit? Yung parang ibig sabihin, medyo kailangan mo nang ma-revive, 'di ba? If it doesn't concern you, 'di ba, na papalapit na si Lord, basa ka ulit ng Bible kasi ang sinasabi na may reward pagdating ng langit, 'di ba, is yung excited, 'di ba? And those who love the appearing of our Lord Jesus Christ. Pag-usapang rapture, pag-usapang pagdating ng Panginoon, mahal na mahal nila 'yon. Kasi bakit? Makikita na nila, 'di ba? The only Savior, the best friend, our Father, 'di ba? Yung minsang pinag-uusapan lang natin, makikita na natin mukha sa mukha. Okay? Kaya ito, makakatulong din to sa atin. Talagang titino tayo dito, 'di ba? And at the same time, siguro yung mga inaantay natin na blessing, matatanggap na natin kapag na-apply na natin itong bagay na ito. Okay? So kaya nga pag-aaralan natin to, hindi ko sinasabing kayo to, pero sinasabi ko na i-avoid natin yung pagiging ganito. Okay? So ang title ng message natin for today is Don't Be a Sunday Only Christian. Don't be a Sunday Only Christian. Kung hindi ka pa nakakarating sa punto na yan, better na ilagay mo sa iyong pitaka, sa bulsa, then kapag kailangan mo, hugutin mo. Diba? Nang sa gayon, maiwasan mo na maging ganyan. So, bakit kaya merong maskara, yung lalaki dyan? Kasi yan yung kumbaga parang, yung sinasabi na Darna na Kristiyano. Yung paglinggo, Kristiyano! Tapos kinamande yan, Jacel! Balik na ulit. Diba? So, don't be a Sunday only Christian. Ngayon, ano ba ang Sunday only Christian? Linggo lang Kristiyano. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi, ang definition is someone who appears devoted to God only on Sundays, usually by attending church, but does not live out their faith throughout the rest of the week. Sabi, their Christian identity is often limited to rituals or attendance rather than a genuine, consistent relationship with God. Pero kung tutuusin, di ba, ang lungkot ng definition, ang lungkot ng description sa Sunday only Christian. Pero again, hindi natin kine-claim to. Nawa, hindi po tayo ganito. And ngayon, ano ang characteristics ng Sunday only Christian? Ng linggo lang na Kristiyano? Una, umaattend daw ng church regularly, pero hindi nagper-personal devotion. Pag uwi ng bahay, di ba, walang prayer, walang pagbabasa ng Bible. Di ba? Tuwing linggo lang, nag-i-scripture reading, pero pag uwi ng bahay, hindi nagbabasa ng Bible. Pangalawa, lives differently during the week. Okay? Pagka linggo, ang bait-bait, ang banal-banal, hawak si Bible, pero pagka labas, ay wala na. Okay? Iba na rin. Sabi, may mga worldly habits, nako-compromise, tsaka merong unrepentant sin. Pag sinabing unrepentant sin, kasalanan na ini-enjoy, tapos hindi pinagsisisihan. And pangatlo, has no active ministry or service in the church. Ito nakakalungkot kasi Sunday only Christian lang pala. Yung Kristiyano daw pero wala namang aktibong ministry. Wala namang aktibong ginagawa para sa church, di ba? And pang-apat, prioritizes God only when convenient. Ito nakakalungkot din to kasi ang mga Sunday only Christian sumusunod lang kay Lord kapag convenient.
Ibig sabihin, pag okay, pag pabor sa kanila. Gusto laging malapit, gusto hindi lalayo, 'di ba? Gusto walang kahirap-hirap yung gagawin. Kaya we need to check ourselves. Gusto ba natin lagi tayong komportable? Gusto ba natin lagi tayong convenient? Baka Sunday only Christian na tayo. Halimbawa kapag practices, anong mas gusto mo? 'Di ba? Yung kumbaga parang talagang natural, normal na practice, o gusto mo laging madali, laging ganyan, laging ganito. 'Di ba? Kunwari sa outreach, gusto mo ba laging malapit lang, laging convenient? Ang tawag diyan, pagiging Sunday only Christians. Ayaw ko sana itapik to, pero kasi pagdating ng rapture, baka pare-parehas tayong hindi ma-rapture kapag nagsikreto ko. 'Di ba? Kapag nag-rapture, syempre pananagutan din ng pastor. 'Di ba? Kung ano yung mga kailangang malaman at yung talagang baguhin ng mga member niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, habang nagpe-preach ako, manalangin din kayo. Magkaroon kayo ng self-evaluation and Christ evaluation kung tayo nga ba ito. Kasi alam niyo po kung bakit. Christianity isn't just for Sundays. Sabi, if your faith only shows up for an hour on Sunday but disappears Monday through Saturday, it's time to ask. Ngayon ka na magtanong, kilala mo ba talaga si Jesus? Alam mo ba kung ano yung mga patungkol sa Kanya? Kasi bakit? Sabi Jesus didn't die for your weekend. Hindi namatay lang si Lord para sa linggo mo o para sa weekend mo. Sabi, He died to transform your whole life. Sabihin nyo nga, buong buhay. Isa pa, sabihin natin, buong buhay. Ayan. Sabi, let your faith be visible in your words, your work, your worship, diba? Sa madaling salita, every day. Sabihin po natin, every day. Amen. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan natin. Ano-ano pa ang sinasabi ng Panginoon patungkol dyan. Di ba nakakalungkot yung Titus 1:16, yung binasa ni Tita Edna kanina. Ano sabi doon? They profess to know God, but deny Him by their works. Marami ang nagsasabi, kilala nila ang Diyos, pero dinideny nila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Minsan, may mga pagkakataon tayo hinahamak natin masyado si Pedro dahil sa ginawa niya. Dahil sa pagde-deny niya kay Jesus. Pero we never know, di ba? Kumbaga parang hindi natin napapansin, unnoticeably, minsan nagagawa din natin yan. Na parang akala natin, kung makasabi tayong Christian ako, born again ako, sabay pag-uwi ng bahay ay iba na pala. So parang yun yung sinasabi, they profess to know God, but they deny Him by their works. Kaya dito, tatamaan ang ating mga spiritual na buhay. Di ba? I-check ng Panginoon ang ating pagtatrabaho. Diba? Titignan ng Panginoon kung paano tayo nag-aaral. Diba? I-check ni Lord kung paano tayo sa mga karelasyon natin, sa mga magulang natin, sa mga asawa at kapatid natin. Kaya sabi nga dyan, live like a disciple, not just a churchgoer. Diba? Kaya kailangan tayong bawat isa na naririto, ang target natin, maging disciple talaga. Sabi nyo nga, disciple. Yan. Hindi church-goer. Pag sinabi kasing church-goer, pumupunta ka lang ng church. Tapos pagkatapos, uwi na, tapos na. Pero ang disciple ka every day. Amen? Disciple ka sa Facebook, disciple ka sa IG, disciple ka sa Twitter, disciple ka sa lahat ng oras at pagkakataon. Okay? So ano-ano yung mga prinsipyo, dadaanan lang natin, ng mga na patungkol dito, na itinuturo ng Bible patungkol dito. Una, ang faith daw kasi, true faith is live daily, not just weekly. Kung totoo daw ang pananampalataya natin, hindi natin to isa sa pamuhay weekly lang o linggo-linggo. Isa sa pamuhay natin to, araw-araw. Diba? Kaya ang ganda ng kinanta natin, Every Day with You, Lord, is sweeter than the day before. Diba? Yung kinakanta din natin, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan. Diba? Araw-araw, O Diyos. At nawa, maging totoo yon sa buhay natin. Sabi if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. Sabi natin, daily. Daily. Sabi dyan, and follow me. Kasi bakit? Jesus didn't call us to once a week commitment, but to a daily life of surrender and discipleship. Diba? Kaya sinasabi dito, hindi lang linggo. Kailangan araw-araw.
Isa pa. Sabihin nyo, araw-araw. Okay? Araw-araw po. Kaya kung totoosin, pag talagang commitment yung pinag-uusapan, di ba parang medyo maano sa tenga? Kasi gusto natin encouragement palagi comfort Pero pag sinabi ng commitment, yan, yung mga Gen Z, nag-aalangan na. Yung mga millennials, nag-aalangan na. Pero ang mga totoong tumanggap kay Lord, pag sinabing commitment, gustong-gusto natin yan. Amen? Kasi when you commit your life to Jesus, He will be committed din sa lahat ng bagay patungkol sa'yo. Ano pa? God desires obedience, not just attendance. Yan. Ang gusto ng Panginoon talaga ay pagsunod natin, hindi lang pag-attend. Diba? Sino sa inyo nakaranas ng may teacher kayo, nagsasabi, basta umattend ka lang, okay na sa akin. Diba? Pero si Lord, sa Kanya, hindi pwedeng ganon. Walang yung parang walang pasang-awa dito. Kailangan, natin, yung kumbaga mag-commit tayo, ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi malinaw na malinaw, sabi dito sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Diba? Sa Luke 6:46. Sabi nga, mere church attendance does not impress God. He looks for hearts that obey Him every day. Yung mga susunod kong sasabihin, baka hindi nyo matanggap. Personally, I thank the Lord sa buhay nyo kung umattend kayo ngayon. Diba? Naintindihan ko po kung halimbawa, ngayon sa preaching ko, inaantok ka, yung pagod ka pa rin, ganyan. Naintindihan ko yan kasi naranasan ko ring maging ganyan. Pero alam nyo ba ang katotohanan, di ba? Hindi after si Lord kung nandiyan ka ba sa upuan na yan. Si Lord, ang gusto niya, puso mo mismo. Kaya ang galing na kasi magka-connect, yung narinig natin ng OPM tungkol sa fervent. Di ba? Kasi pwedeng nandyan ka, pwedeng yung mata mo nasa akin, pwedeng yung tenga mo, di ba? Andyan lang. Pero yung isip mo, nakalipad na. Di ba? Nagbabakasyon na. Pumapasok na sa school. Kumakain na. Diba? Ang sinasabi dyan, He looks for hearts that obey Him every day. Diba? And ako, parang nitong mga nakaraan kasi, diba, hindi mawala rin sa pastoral prayer ni Alfred, yung tungkol sa pagod. Pero tinatanong ko kasi talaga ang Panginoon regarding dyan sa pagod na yan, na matagal na nating issue. Na pag tinanong mo, bakit ka wala sa gawain, pagod ako. Bakit ka hindi mo ginawa tong obligasyon mo sa Panginoon? Pagod ako. So, parang araw-araw nakakarinig na tayo dyan sa pagod na yan. Pero alam nyo ba, ang sekreto pa rin talaga when it comes sa pagod? Sabi pa rin ng Bible, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not grow weary. They shall walk and not faint. So, ibig sabihin, ang pag-aantay sa Panginoon, yan ang nakakalakas. Naalala niyo rin yung kwento ni Mary at Martha. Madalas, kinukwento natin to sa Sunday School, pero minsan, di ba, o madalas din, hindi natin na-apply. Di ba? Si Martha, sino si Martha? Siya yung abalang-abala. Kaya ang dulo, siya yung pagod na pagod. Samantalang si Mary, pinili niya yung una. Di ba? The most important thing, yung one thing lang na pinaka-importante. At yun ang umupo sa paanan ni Jesus. Di ba? Kaya ang ending, sino ang nagkaroon ng kapahingahan? Si Mary, si Martha? Si Mary. Kaya sa lahat ng mga pagod, ang pinaka talagang magpapapagod sa inyo, huwag kayong mag-pray. Huwag kayong tumabi kay Jesus. Huwag kayong lumapit sa Diyos. Di ba? Sa lahat ng mga napapagod, magtuloy-tuloy kayo ng gawain nyo. Di ba? Magtrabaho kayo ng walang patid. And i-congratulate kita kasi bakit? Mararating mo na yung tugatog ng pagkapagod mo. Di ba? Pero kung gusto natin, di ba, na magawa natin to, ay manumbalik tayo sa Diyos. The real reason bakit tayo lumalakas. Amen? Di ba? God is not impressed with your attendance. Gusto niya puso mo. Nandyan pa ba yan? Okay? And the next naman, worship is a lifestyle, not a location. Dapat nating tandaan yan. Present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Sabi, worship isn't confined to Sunday mornings. It's how we live our entire lives for God's glory.
Kaya di ba sabi nga ni Benny Hinn, marami siyang kilalang ganon, na pastor pag linggo, pero kinamandi yan, nalilimutan yung pagiging pastor. Di ba? And kahit ako sa sarili ko, ayaw ko rin na maging ganon. Di ba? Kaya nga ito, syempre, kaya ako pinipreach to, tinamaan din ako dito. Pero kinakailangan ay magawa natin. Okay? Worship is a lifestyle, not a location. Next naman, faith without action is dead. Sabi ng James 2:17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. So patay ang pananampalataya na walang gawa. Sabi, if our Christianity only shows up on Sunday, it's a sign of our faith that our faith may not be alive at all. Diba? So, kailangan, buhay na buhay ang pananampalataya natin. Next naman, God detests hypocrisy. Yan. Sino sa inyo gusto magkaroon ng friend na ganyan? Diba? Yayakapin ka pero nagro-roll ng eyes. Diba? Sabi ng Bible, Matthew 15:8, ito yung pinakamasakit din na sinabi ng Panginoon. Sabi, these people honors me with their lips, but their hearts is far from me. Una kong narinig yan kay Ate Beck, talagang iyak after eh. Kasi nag-worship kami that time, pero siguro na-sense niya kami, na-discern niya kami, na kumakanta kami pero wala yung puso namin. Kinote niya yan, yung verse na yan. Then lahat pala kami doon sa congregation ay guilty. Di ba? Kasi mga pagod kami, Sabado, naglakwatsa kami. Di ba? Kaya naman, pagdating ng linggo, hindi namin maibigay yung best namin sa Panginoon. Bigla niyang kinote yan sa pulpito. Iyak kaming lahat. Di ba? Kasi there are times, may ganyan talaga na moment sa atin na puri tayo ng puri sa Diyos ng bibig, pero ang layo ng puso natin. And hindi ko sinasabi na hindi tayo perfecto, na hindi tayo ganto. Madalas nga o minsan. Diba? Ganyan tayo. And sabi, God sees through surface level religion. Sunday Christians may appear pious or pious, but God looks at the heart. Diba? So, si Lord, lagi siyang nakatingin sa puso. Kaya check natin. And also, we are called to bear fruit consistently. Sabi nyo nga, consistently. Sabi every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Sabi, Christians are meant to show spiritual fruit every day, not just when others are watching on Sunday. Kasi nga naman, pag Sunday, pwede nating pekein yan. Diba? Pwedeng lahat tayo maging artista dito. Pero, iba pa rin. Diba? Nakikita pa rin ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo nung last week, diba? May mga ganyan talaga, may mga nakakalusot. Diba? Na akala mo, totoo na. Akala mo, naka-10 taon na, diba? Firm na kay Lord. Pero wala pa rin, nawawala pa rin, nalalaglag pa rin. Bakit? Kasi alam ng Panginoon kung sino ang Kanya. Kaya alam nyo yung mensahe na to, pampatibay to, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi kung gusto nyo umabot hanggang dulo, namnamin nyo to. Di ba? Parang kunwari si Pete, nag-aano pa nung nakaraan, inaanohan kasi siya ng gamot ni kailangan pa naming, ay, galing-galing naman ni Pete. Padalawa pa. Ang galing-galing. Ayaw na ni Pete ng pangatlo. Diba? Talaga, diba? Hanggang sa pinilit na, diba? Pero, minsan ganun din tayo sa buhay natin. Ayaw natin ng gamot, ayaw natin ng mga mapakla, pero yun ang magpapagaling sa atin. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, yan ang kailangan mo. Diba? Hindi mo kailangan ngayon ng, ang pogi-pogi mo ngayon, Aaron. Ikaw din, Carlos. Ikaw, Diba? Hindi natin kailangan ng ganon madalas. Minsan, nakakalaki pa nga ng ulo yon. Ang kailangan natin, ito po. And also, sunod, Christian identity is 24/7. Sabi nyo nga, 24/7. Kasi sabi, whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Diba? Ano man ang ginagawa mo, dapat para kay Lord. So, sa mga estudyante natin, magpapasok na kayo sa John 16, Yan. So, dapat tatandaan natin, whatever we do, diba? Do it for the glory of God. Sa mga napasok dyan, whatever we do it all for the glory of God. Amen? Amen. Diba? Christian sa school, Christian sa trabaho, Christian sa pamilya, diba? Para nang sa gayon, masaya ang buhay. Amen? Walang masayang nagpapanggap, mga kapatid.
Kung gusto mong totoong maging masaya, maging totoo ka din. Di ba? That's the reason why ang mga Israelita na lumabas sa Egypt, hindi nila ma-enjoy ang promised land, hindi nila ma-enjoy ang pagtutubos nila, ng Panginoon sa kanila. Bakit? Tingin kasi sila ng tingin sa Egypt. Okay? Kasi laki sila sa Egypt. Laki sa Egypt, Jeprox. Diba? And pag ganun ang buhay natin, hindi tayo magiging masaya. Miserable ang buhay natin. Bakit? Kasi ito na yung gusto ng Panginoon sa'yo, lingon ka pa ng lingon doon. Diba? Gusto ng Panginoon, tumayo ka sa Kanya, the firm foundation. Pero minsan gusto mo, yung kaliwang paa mo sa mundo din. Diba? Gusto mo naman nung I worship you. You deserve the glory. I sing praises to your name. Pero gusto mo rin nung kung liligaya ka sa piling ng iba. Di ba? Gusto mo yung mga kanta ng mga Hillsong, di ba? Ng mga elevation worship. Pero gusto mo rin yung Backstreet Boys. Yung Beanie, SB19. Gusto mo rin yung mga yun. Pero sinasabi ko sa iyo mga kapatid, kung natatanggap nyo o naririnig nyo tong mensahe na to, hindi ka sasaya. Kasi alam mo na yung katotohanan in the first place, tapos pinaglalabanan mo pa. Hindi ka sasaya, hindi kita kina-curse. Ito yung katotohanan na sinasabi ko sa iyo. Kasi alam mo na yung katotohanan, pero pinaglalabanan mo pa. Ang ending, miserable ka tuloy. Parang si Jonah. Alam niya ang calling niya sa Diyos. Alam niya kung saan dapat siya pupunta. Pero tumakas siya. Pero masaya ba siya? Hindi. That's the reason why ang daming hindi masayang Kristiyano. Ang daming ang lungkot-lungkot pag dumadating sa church. Kasi bakit? Miserable ang buhay mo. Hindi ka todo sa Diyos. Hindi ka totoo kay Lord. Di ba? Dapat pagdesisyonan na natin. Decide to follow Jesus, no turning back. Amen? Sa Bible, lahat ng mga lumilingon, hindi napapabuti. Remember Lot's wife? Di ba? Naging asin lang siya. Gusto mo maging betchin, Raylene? Sige. Umano ka, tumalikod ka. Di ba? Pero kung gusto natin maging maganda ang buhay natin, gusto natin talagang pumunta ng langit, decide to follow Jesus, no turning back. Amen? Amen! Di ba? I decree and declare sa church na to, walang miserable. Di ba? Walang saya-sayahan. Totoong masaya. Amen? Amen? Ang Kristiyanong buhay, masayang tunay. Amen? Kaya ka nalulungkot. Huwag mong pekein yan. Di ba? Dapat sumolid ka sa Diyos. Amen. Ayan. Sabi ng, next naman, you are the light of the world always. Ano pa ang mga prinsipyo? You are the light of the world always. Sabi ng Matthew 5:16, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Sabi, a Sunday-only Christian hides their light the rest of the week, failing to witness to a watching world. Diba? So, pagka pina-apply, nilagay sa resume, ay, ano nga ba, Christian ba ako? O Catholic? Jehovah? Diba? Yung parang ayaw mong malaman na Christian ka. Diba? Yung kung isuot tong dakila ka, Diyos dito sa school, baka tuksuhin ako. Dakila, Diyos. Diba? Pero, sabi dyan, no, you are the light of the world. Always. Amen? Amen. Diba? Minsan may tawag doon, yung parang, hindi, wag na pala. Yeah. So, sabi dyan, Christ demands, next, wholehearted devotion. Naiiyak ako nung pinag-aralan ko yan kasi kinausap ako ni Lord dyan. Nung nakaraan kasi, parang sabi ko, ewan ko, siguro kakapakinig ng ibang preacher. Parang naapektuhan na yung stand ko kay Lord. Parang nalalaban sa loob-loob ko na, hindi, wag mo silang anuhin na, pilitin na mag-prayer meeting. Wag mo silang masyadong, sakalin na mag-prayer marathon, o kaya naman, mag-OPM, manalangin, mag-active. Di ba? Tapos, minsan, habang nagdadrive pa nga ako, barter kay Lord. Sabi ko, Lord, di ba hindi naman pinipilit ang pag-attend sa church?
hindi mo naman kailangang i-demand, di ba, na umattend tong mga to. Tapos bigla akong nabasa yan, Christ demands wholehearted devotion. Tapos sabi ng Matthew 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Tinampal ako ni Lord ng verse na yan. Ibig sabihin, dinidemand niya. Kumbaga sa trabaho, mandatory, required. Di ba? Kasa dito sa church, masyado tayong mabait. Pastor, wala kami sa prayer meeting kasi ganto, ganyan. Okay, sige, ganyan. Di ba? 10 taong ko na kayong, sige, ganyan. Pero nabasa ko to, Christ demands wholehearted devotion. Ibig sabihin, devoted pala dapat. Di ba? Minsan nag-excuse tayo, no? May asawa na po kasi ko, may anak na po kasi ko, and things will never be the same again. Kaso, kahit may asawa ka na, kahit maging lola ka pa, lolo, Christ demands wholehearted devotion. Di ba? Na ang amazing kasi bakit? Minsan, kung halimbawang nagpapaalam kayo sa akin, ako kasi to. Di ba? So, natutunan ko yung mga bagay-bagay na, sige, unawain natin. Pero pag pinag-aralan mo pala to, matindi. Yung ni Lord, di ba? Yung requirements. Sabi, Jesus wants all of us. Not just our Sunday mornings, but our whole lives in love and surrender. Di ba? Kaya nga, yung naiisip ko, tinatanong kasi nila ako kung anong line up sa anniversary. Parang nalilid ako ni Lord na kantahin natin yung worthy of it all. Kasi sabi ng you are worthy of it all, you are worthy of it all, you are worthy of it all, from you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. Ano sabi? Galing sa Kanya yung bagay, and papunta para sa Kanya lahat ng bagay. Tapos ang galing, nag-bridge pa. Ano yung bridge? Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense rise. Di ba? Day and night, night and day. Tapos nag-chorus, you are worthy of it all. Di ba? Ibig sabihin, lahat. Naintindihan? Lahat ng bagay para sa Panginoon. Kaya, ito sinasabi dyan, Christ demands wholehearted devotion. Kaya minsan, nagagalit kayo sa akin kapag minsan may mga ganun. Pero, ano nga ba? Diba? Yung for example, yung tawag doon, alam niyo yun? Alam niya. Yung di ba? Yung parang kasi, nag-uusap kasi kami ni Juliet. Tapos may napag-usapan lang kami na Tapos sabi ko, hindi ko alam rin kung anong gagawin Parang magmamakaawa ba ako sa kanya na magstay? Sabi kong ganun. Kasi sabi ko kay Juliet, kayo mag-aral, mabuti. Napatira na yan kay ganto, tumira na yan kay ganyan, tumira na yan kay ganyan. 5 na ang natirahan niya. Pero nagkakaproblema pa rin siya. Sabi ko sa kanya, there are times tayo yung dapat na mag-check. Ano ba ang may problema? Sino ang may problema? Sila ba o ikaw? Di ba? Ganon din. Kapag nagkakaroon tayo ng problema sa church, nagkakaroon ng yung lipatan ng church. Teka, nakasampung church ka na. Sino ba talaga ang problema? Yung turo ni Lord, yung pastor, yung mga tao, o ikaw mismo? Di ba? And check natin kung wholehearted pa yung devotion natin. Pag tayo napapagod na tayo sa mga ginagawa natin, sa mga paglilingkod, tinatamad tayo, check natin, mahal pa ba natin si Lord? Yun. Amen? Amen. O ngayon, ano ang mga dangers? May danger pala yan. Delikado kapag Sunday-only Christian ka. So, pag-aralan natin para maiwasan natin. Una, false sense of security. They may think they are saved just because they go to church, but lack true repentance and transformation. Sabi, faith becomes tradition instead of relationship.
Ito yung nakakalungkot. Akala nila ligtas sila, pero yun, delikado pala. Diba? Kaya in order na ma-secure talaga ang iyong kaligtasan, love Jesus hanggang dulo. Kaya ang pinakabalanse na nagkasundo si Benny Hinn bigla tsaka si Charles Stanley doon sa doktrina na yon. Kasi tinanong si Charles Stanley, how do you know if the person is saved? Diba? Ang sagot ni Charles Stanley, kung yung person na yon, mahal niya si Jesus hanggang dulo, save siya. Basahin niyo Ezekiel. Basahin niyo yung entire Bible. Diba? Basahin niyo yung Matthew 25, Matthew 24. Diba? Sino man ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen? Kaya if you love Jesus Christ hanggang dulo, diba? So, ligtas ka. Pero kung una ka lang, ay wala. Pangalawa naman, spiritual immaturity. Yan, nakakalungkot kasi pagka Sunday ka lang Christian, ibig sabihin, spiritual immature ka pa rin. Kaya konting, na-offend ka na agad. Konting sabi lang, konting gesture, malaking bagay na sa'yo, big deal na sa'yo. Diba? Sabi, without consistent spiritual discipline, growth is stunted. They remain spiritually weak, easily discouraged, or misled. Madaling maligaw, madaling ma-discourage. Kaya dapat po, maging matibay tayo. Kaya diba sana nagigets nyo tong bagay na to? Amen? Sige, honest to goodness, taas ang kamay nang nagtututbrush lang tuwing Monday. Si Tita Edna natawa. Kasi type nyo ba yon? Tuwing Monday lang kayo nagtututbrush, Mira? Ay, ayaw. Carlos, gusto mo magtutbrush tuwing Monday lang? Ayaw. Yuck. Diba? Sino dito gusto kumain tuwing Tuesday lang? Ayaw. Nakakapanghina. Tama? Sa mga may asawa, sino dito gusto ng asawa tuwing Sabado ka lang, Sabado ka lang asawa? Pinapansin, Sabado lang. O di ba tayo? Mga ganun ang sagot natin. Parang isipin nyo maigi. Sunday ka lang Christian, type nyo, ay hindi. Kung sa inyo, hindi papalag yung mga sinabi ko, ganun din kay Lord. Without consistency, ikaw rin ang sasuffer. Huwag kang mag-toothbrush ng 1 taon, ay madedecay yan. Mabubulok yan. Same with the Word of God. Same as our Christianity. Kapag tinigil mo yan, ay mabubulok ka. Diba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mabulok. Diba? Huwag kang mabulok, huwag kang mabugok. Lahat ng yan, huwag ka. Kailangan talagang ikaw ay nagtatrive bilang Christian. Amen? Amen. Mature dapat. Di ba kaya nakakatuwa yung mga, uy, pagpasensya mo na si, hindi okay lang po yun. Wala po yun. Patiring ko lang po siya. Yung talagang, alam mo yun, yung yung parang ini-slide lang yung mga offense. Di ba? Yung parang, naintindihan? Hindi yung Pastor. Di ba? Yung nagsusumbong palagi. 20 years na. Nagsusumbong pa rin. Di ba? Naintindihan? Dapat matured po tayo. Amen? 10 taon siya pa rin ang laman ng issue. Ay, magsawa ka, ining. Di ba? Mag-matured tayo. Naintindihan? Amen. Dapat bago. Dapat matured naman. Naintindihan? Kaya may mga sinasabihan na, uy, ang matured mo na. Makatuwa. Di ba? Yan talagang parang, tumatalo ng puso ko kapag, uy, matured ka na, hindi ka na Diba? Kaya sana po, ganon, okay? Matured tayo. Pangatlo, compromise witness. Ito naman, sabi, living a double life damages your testimony. Gusto mo nyo ba yun? People see the inconsistency leading them to question the truth of your faith. Kasi tanggapin nyo yan, tayo po ay pinagmamasdan ng mundo. And bawat mga tao, ang tingin ay sa atin. Hindi dahil tayo ay artista, o pogi ka, o maganda ka. Kundi dahil Christian ka. Ngayon, iniisip kasi nila kung magiging consistent yung sinasabi mo sa gagawin mo. If you practice what you preach. Naintindihan? Kaya pag sinabi mo, pag nalaman ng tao, Christian ka, babantayan ka talaga nila. Christian si Pobe, diba? Ba't nagmamadyong doon sa Ba't may kamadyong? Diba? Ginagawa rin ng kapitbahay ko yan. Pag Christian pala, pwede rin magmadyong. Diba?
Oh, kala ko Christian si George. Bakit napainom? Doon sa birthday, birthday daw ni Carlos noon. Bakit napainom? Yan mga, yung dapat, pagka Christian ka, titingnan ka talaga. Diba? Minsan nga, itetesting ka eh. Diba? Yung parang kung hanggang saan pasensya mo, diba? Hawakan yung ilong mo. Kung magagalit ka talaga, Christian yan, Christian yan. Tapos kapag sinapak mo, kala ko Christian. Diba? Kala ko si Jesus. Diba? So, nako-compromise yung witness. Kumbaga parang ang danger dyan, yun. Okay na mo kasi. Yan, pang-apat, vulnerability. Yan, to sin and temptation. Yan, ang danger kapag Sunday ka lang Christian, ayan, vulnerable ka sa kasalanan at sa tukso. Kapag may nanukso sa'yo, ay agad-agad. Diba? Talagang aano ka. Yung sasakay ka. Gab, halika dito, Gab. Mag-date tayo, Gab. Mag-isa lang ako dun sa condo ko, Gab. Diba? Punta ka dito, igiban mo ko. Diba? So, pag si Gab ay Sunday only Christian lang, wala. Diba? Nalala ko nga, may nagkwento sa akin, yung mga Grab daw pala, yung mga joyride, prone pala yan sa mga alok-alok. Yung mga, ay, may gagawin ka ngayon? Diba? Punta ka naman dito sa unit ko. Diba? Mga ganon. Tapos yung mga Grab magdi-deliver. Tapos ma'am, ito po, tapos ibubuksan, nakatapis lang ng tuwalya. Ay, magkano po yan, kuya? Parang inaakit ka. Diba? So, kung hindi ka Christian, kung Christian ka, Sunday lang, ay, wala. Ay, ma'am, pasok ko na po to sa inyo. Diba? So, kaya sabi, without daily spiritual armor, they become easy targets for the enemy. Makinig kayo maigi ha, katotohanan tong sinasabi ko, real life to. Sabi, no strength to resist temptation or stand firm in trials. Kaya di ba sabi nga, si Benihin matindi, makinig kayo kay Benihin paminsan-minsan. Sabi niya, iba daw ang anointing on you sa anointing in you. Di ba? Ang anointing on you, yan yung makakapagpalayas ng ng mga sakit at karamdaman. Diba? Yan ang mga nagkokos. Bakit? Yung mga nagtutumbahan. Pero yung anointing in you, iba rin. Ito yung magdadala sa'yo hanggang dulo. Kaso marami nga daw God's general, nalaglag kasi binigyan lang ng importansya yung anointing on you. Diba? Dapat yung anointing in you. Diba? Kung sa ganon, pumasok si Delilah sa eksena, ay hindi magpapatalo si Samson. Naintindihan? Amen? Amen. Di ba? Yung God's general sa nalaglag, sex, money, fame. Di ba? Kaya dapat po, binabantayan natin yan. Kahit sila Bishop, laging sinasabi yun sa amin, sila Ate Beck, ganon. Kasi pinag-iingat ang mga Christian. Di ba? Kaya nakakalungkot ngayon, nung nakaraan nagkukwentohan kami ni Ate Mer. Ang realization namin sa generation ngayon, yung hindi talaga nakikinig. Yung gusto talaga nila, ma-experience muna nila. Yung parang sinasabi mo na ganito yung resulta niyan, ganito yung bunga niyan, ganito yung pwedeng mangyari sa'yo. Pero sige, tatry at itatry talaga. Pero ano nangyari? Di ba? Ang ending, wala. Napapahamak. Kaya kung ikaw, naririnig mo tong mga warning signs na to, di ba? Makinig ka. Kaya for example, yung global warming nga daw na tinatawag, ano ba talaga yan? Global warming lang o God's warning yan? Global warming versus God's warning. Diba? Makinig tayo dun sa warning ng Diyos. Panglima, delikado, coldness and lukewarm faith. Yan. Pag Sunday ka lang Christian, malamig. O kaya naman, maligamgam. Sabi, God desires passionate, committed followers. Lukewarm Christianity offends God and leads to spiritual uselessness. Diba? Kaya minsan, parang may mga pagkakataon, ganun yung longing mo eh. Diba? Kunwari, magpe-pray kayo, kunwari, sa music team, Lord, nawa po dumating yung time na kapag umawit kami sa'yo, tumugtog kami sa'yo, mahal na mahal ka namin. Diba? Kasi may mga ganon, no? May mga tugtog tayo, wala lang. Diba?
Lord, sana yung pagtatamborin namin, hindi lang pasikat lang. Kundi dumating kami sa time na mahal ka namin. Di ba? Kasi mararamdaman mo yun. Kung yung tugtog nito, mahal na mahal si Lord. Kung yung tamborin nito, mahal na mahal si Lord. Kasi alam niyo, darating yung time, dahil mahal natin si Lord, una, nung tayo'y naging unang Christian, maraming magiging kontrabida dyan. Maraming hahadlang para hindi mo maging mahal si Lord ng buong buo. Kaya dapat, watch out mo yung sarili mo. Lagi mo tinatanong si Lord, Lord, mahal pa ba kita gaya ng una naramdaman ko? Kasi kung hindi, nasa sayo. Nasa sayo ang control kung ma-experience mo yun o hindi. Kasi there are times, alam nyo, alam nyo, yung ganong pakiramdam, yung pakiramdam na mahal mo nga si Lord, yung para kang nasa cloud 9. Di ba? Yung para kang lumulutang dahil sa sobrang saya mo kay Lord. Yung na-experience mo siya, every time na nagpe-pray ka, naririnig mo yung boses niya. Di ba? Kaya kanina sabi ko, Lord, ayokong ituro to na hindi ko na-experience. Kanina habang nagpe-pray ako, sabi ko, ganun, parang doon ko lang ulit naramdaman yun. Yung parang sinasabi ni Lord, wag ka muna umalis. Usap pa tayo. Parang ganun. Di ba? Sino nakakaranas ng ganun? Yung parang pagka nag-uusap kayo ni Lord, enjoy na enjoy ka. Di ba? Hindi yung wala lang, lumipas lang ang oras. Di ba? So yun yung iniiwasan natin na maging malamig ka. Kasi kung kayo nga sa kape, ayaw nyo ng ganun. Gusto nyo lang sa kape malamig o kaya mainit. Ayaw nyo ng maligamgam. Paano pa si Lord? Okay? Kaya ngayon, ito na ang solusyon. How to avoid naman. Paano ma-avoid ang pagiging Sunday-only Christian? Una, develop a daily quiet time with God. Again, hindi to formula na step 1, step 2, step 3. Nasa sa inyo. Makakatulong to, pero ang pinaka talagang matindi na makakapag-avoid ng Sunday-only Christian, yung relasyon, yung ugnayan, yung connection nyo sa Diyos. Kung mag-a-abide kayo sa Kanya o hindi. Okay? Develop a daily quiet time with God. Sabi nga, hindi ko na bago yung caption. Pero sabi dyan, spend time with God through prayer, Bible reading, and listening. Sabi nga, even 15 to 30 minutes a day can transform your spiritual walk. Kaya naman, make it a priority, not an option. Diba? Kaya na nakaraan, tinapat ko na din yung sa NHA. Sabi ko, huwag kayong merti sa biyason. Ilagay nyo sa pananalangin lahat ng mga problema nyo. Diba? Banay na lang, kada kita ko ng my day nyo, nakamirti kayo sa biyason. Sabi ko, manalangin kayo, ipanalangin nyo yung mga problema, yung mga suliranin. Di ba? So, ganun din. Minsan nagkakaroon tayo ng mga problema, ng mga suliranin sa buhay. The reason why? Bawas na bawas ang oras natin kay Lord. Samantalang pagdating sa tao, napakarami nating oras, napakarami nating time. Di ba? Kaya minsan, may mga pagkakataon, kunwari, nagtataka ako sa mga nagyayayaan ng pagkatapos ng linggo, ng service, ng youth, ng fellowship. Kasi, antok na antok sa service, abay may lakas pa palang magkape sa gabi. Di ba? Magbanding sa gabi. Parang naisip ko sana yung lakas nyo dyan, ibinuhos nyo ng todo dun sa service, no? Para nang sa gayon, hindi naman tayo mabranda ng Panginoon na, itong mga to, di ba? Parang pagka word of God, antok na antok. Diba? Pero ang lakas pa pala, kaya pa hanggang alas 10, alas 12 magbanding. Naintindihan niyo sinasabi ko? Amen? Kasi ayaw ni Lord ng ganon. Okay? Develop a daily quiet time. Sana po, madaling araw, sa gabi, ginagawa po natin yan. Pangalawa, apply God's Word throughout the week. Yan. Buong linggo, i-apply natin. Sabi, don't just hear God's Word on Sunday, apply it on Monday to Saturday in your conversations, decisions, and relationships. Kaya nga nakakatuwa yung mga Christian, di ba? Na nababrandan. Ikaw panay ka na lang Christian. Lagi nga si Jesus. Mas maganda yun. Kaysa naman, lagi kasi vice ganda. Di ba? Mas maganda, nababrandan tayo ng ganon. Di ba? Napanay tayo, Jesus. Di ba? Yung parang yung kasabihan nga na, uy, ano ka ba naman dyan, Rex? Baka naman lumagpas ka na sa langit niyan. Di ba? Okay lang. At least,
hindi lalagpas sa impyerno. Di ba? Kaya ganun may mga, lalong-lalo na, sino nakarinig na ano sa inyo sa impyerno? Nakita nyo sa Facebook yon yung ginawang AI na video. Di ba? Na binibiro yung impyerno. Oy, andito kami sa impyerno. Di ba? Nag-e-enjoy kami. Dapat hindi ginagawang biro yun. Kasi namatay si Jesus para dun. Sabay ginagawang biro. Okay? And then pangatlo, be active in a small group or discipleship. Ito yung pinagpe-pray ko, na lahat tayo ma-involve dito. Sabi nga, surround yourself with other believers who challenge and encourage you. Nung nakaraan, sa How to Survive End Times, di ba, kung hindi ka magli-lead ng small group, at least join a small group. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng lutang ka. Diba? Hindi ka pwedeng hindi naglilingkod. Sabi dyan, faith grows stronger in community. Kaya sino dito, yung ayaw sa LG, ayaw mag-light group, ayaw mag-attend ng mga gawain, ay wag. Mahirapan tayo. Diba? Mahirapan tayo sa Christian life natin. And at the same time, hindi natin mapapractice lahat ng mga natutunan natin. Next naman, serve in ministry or volunteer regularly. Ayan. So kapag may mga gawain, ako po, pastor, sama po ako dyan. Ayan. So, serve in ministry or volunteer regularly. There are times talaga, may mga pagkakataon na we need to give up our ministry. Yung darating yung time kapag, lalong-lalo na kapag matagal ka ng Christian, ang dami mo nang naranasang offense, ang dami mo nang naranasang church hurt. Minsan, bibitawan mo talaga yung mga ganon in order for you to be restored kay Lord. Pero hindi natatapos sa ganon. Lahat ng mga talaga nagpapahinga kay Lord, di ba, nagka-come up sila sa more than restored. Kaya naman, di ba, I encourage you, di ba, minister regularly, volunteer. Di ba? Naalala ko noon, may dini-A ako dito. Iyak siya ng iyak. Hindi siya naiyak kasi dahil dun sa issue niya. Iyak siya ng iyak kasi mawawala sa kanya ministry niya. Di ba? Parang para sa akin, nakaka-touch yung ganong ugali. Di ba? Na parang yung ayaw mong mawala sa iyo to. Di ba? Kasi ako nga napaalalahanan ako nung ang ganda ng nangyayari kasi sa Jesus Quest. May isang beses lang na naringgan ko sila. Tapos ang topic nila is about decluttering. Tapos kasi ang pinaka punto ng Jesus Quest na yon is ano yung mga bagay sa bahay ninyo na pag sumapit itong taon na to, okay lang sa'yo na wala na yon. Diba? Dapat sa spiritual na buhay, ganun din yung mangyari sa atin. Yung spiritual decluttering. Ang i-declutter mo, yung mga bagay na hindi na beneficial sa'yo. Ang i-declutter mo, yung mga bagay na basura. Yung mga bagay na makamundo. Pero yung sa Diyos, huwag mong i-declutter. Kasi bakit? Ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon, iba na. Di ba? Itinatabi kung ano yung mga dapat, itinatabi yung basura, and then yung para sa Diyos, isinasantabi. Itinatapon. Kumbaga sa term na okay na wala silang ganun. Di ba? Parang halimbawa, minsan may mga ganun akong, yung iyak sa puso na, ba't ganun sila? Okay lang sa kanilang walang prayer meeting na. Okay lang sa kanilang walang OPM na. And ang tawag doon, dinideclutter mo yung mga para sa Diyos. Tapos ang pinapalit mo yung para sa mundo. Na which is baliktad. Kailangan, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Di ba? Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tsaka ito ang tip ko, sa lahat ng mga nagtatrabaho, sa lahat ng mga magkakatrabaho, the more yung malaking blessing ang tinatanggap nyo, the more na mas pasalamatan nyo si Lord. The more na mas nakaka-experience ka ng goodness ni Lord, na popromote ka, ang laki ng sweldo mo, ang dami mong nararanasan, dapat ikaw ang pinaka-solid kay Lord. Ikaw ang dapat all out kay Lord, hindi ka baliktaran. Na natamasa mo lahat ng yan, pero ang verse mo na, what shall profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Diba? Kaya nga, yung kanta ng tita ko, dati hindi ko pinapansin yon, yung kanta ng tita nene ko. Nung nasa sukat pa kami, ang hilig niya kantahin yon.
I've been to Georgia and California. Diba? Tapos ang sabi kasi doon, I've been to paradise, but it never been to me. Parang ganon. Yung nakarating na ako sa paraiso, pero yung paraiso hindi nakarating sa akin. Yun ang nakakalungkot sa buhay ng Kristiyano. Yung marating man nila ang lahat, pero na-miss out nila. Yung dapat napupuntahan. Di ba? Kaya ang sinasabi dito, magbalik tayo sa paglilingkod natin. Amen? Amen. Di ba? Hindi naman ang buhay mo trabaho. Hindi naman ang buhay mo yung pera mo. Ang buhay mo si Kristo. Amen? Si Kristo ang nagbibigay ng lakas para makapagtrabaho ka. Si Jesus ang source. Bakit may mga blessing kang ganyan? Kaya huwag mo siyang kalimutan. Amen? Amen. Pastor, ang sakit-sakit na. Diba? Pag mas lalong masakit, mas lalo kang mahal ni Lord. Amen? Amen. Diba? And the next naman, panglima, live with integrity at home, work, and school. Kasi bakit? Your greatest testimony is your daily life. Make sure your faith reflects in your character, speech, and decisions, even when no one from church is watching. Oo, wala kang ka-church dyan. Diba? Pero nanonood si Lord. Diba? Isang rason bakit sinasabi ko sa mga taga-BDO na huwag kayong magsama-sama. Kasi, syempre alam ko yung kaisipang ganon. Yung pwede silang magkitaan ng ay. Diba? Sa church, ganito yan. So, yun ang isa na nakikita ko. Pangalawa, ang nakikita ko kasi pag magkakasama, yung hindi ka makapag-live ng kanare. May isang pupuntahan tayo, magli-live lahat. Walang kikilos dito sa video. Sasabihin ng head nila o ng boss. Di ba? Kaya may agam-agam sa akin about sa ganon. And isa pa, yung mga testimony nga, ayoko na magkakatisuran kayo or else, pwede ang gawin nyo, yan, live with integrity, homework, and school. Para hindi iba. Di ba? Bakit? Diba? Sa akin, ang bait-bait. Sa akin, sinisigawan ako. Di ba? Kaya nga yung mga magkakapatid din dito, kilala nyo yung isa't isa, magpipinsan, magkakapatid. Di ba? Hindi naman ganyan si ate? Hindi naman ganyan si kuya? Di ba? Yung mga parang alam na alam. Di ba? Yung, alam nyo yung mga patwitams? Di ba? Ibukas po natin yung Bible po natin sa aklat ng Jude. Hindi ka ganyan, te. Sa bahay. Di ba? Sinisigawan mo kami. Di ba? Kaya, pero ang sabi ko dito, sabi pala ni Lord, live with integrity at home, work, and school. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mabait ka rin sa bahay, ha? Ayan. Kaya dapat, nakakatuwa kapag mabait ka sa bahay, sa church, sa lahat. Okay? And then, number 6, regularly examine your heart and repent. May nagpipreach din doon. Ayan. Regularly examine your heart and repent. Kaya dapat po, sine-check natin yung puso natin. Okay pa ba to? Diba? Sino dito may regular check-up? Sino dito merong mga, alam nyo yon yung talaga nagpapacheck kayo ng o kaya nagpapaderma kayo. Wow, social. O kaya, sine-check nyo yung mga facial wash, facial care nyo. Diba? Facial care. Meron bang term na gano'n? Skin care pala. Facial care. Ayan. Okay? So, dapat nag-examine din tayo kay Lord. Diba? And then number 7, pursue God more than religion. Ayan. So, ang dapat natin gawin, ang hanapin natin si Lord. Hindi ang religion. Naintindihan? Taas ang kamay nang nandito para sa religion. Ay, hindi. Hindi kayo niligtas ng Send the Light. Hindi kayo niligtas ni pastor o ni Ate Mer o ng ibang leader. Niligtas kayo ni Lord, ni Jesus, kaya naman siya ang hanapin nyo. Amen? Amen. Okay? Ayan. Ngayon, ano ang rewards ng pagiging
everyday Christian. Kids room. Kids. Ayan. Okay. Ayan. So ano ang mga reward ng pagiging, ito na yung goal natin, na dapat maging everyday Christian na tayo. Okay, last na to. Malapit na tayo mapasok. Matapos. Ayan. Okay, so anong mga reward? Siyempre, gusto natin ng reward. Una, deeper relationship with God. So, siyempre, pag ikaw naging everyday Christian ka, ayan, so magiging mas lalo kang malapit kay Lord. Taas kamay ng gusto maging malapit kay Lord. Yan, araw-araw. Di ba? Sino dito nag-boyfriend, nag-girlfriend? Di ba? Napasagot mo ba yun ng once a month mo lang chinat? Hindi, di ba? Araw-arawin mo talaga yun. Di ba? May mga ganun, yung mga mag-asawa dito, bakit sila nag-asawahan? Talaga namang nung nagliligawan pa, asan ka? Ay, ano gawa mo? Kumain ka na? Di ba? Mayat maya. Yung boyfriend ni Tita Edna, asan ka na? Mayat maya, oras-oras talaga naman. Di ba? So dapat tayo ganun din. Naintindihan? Yung araw-araw ipapollow up mo si Lord. Natuwa nga ako kay Smith Wigglesworth. Bakit? Hindi siya yung parang normal na yung kunwari kada umaga lang. Si Smith Wigglesworth, kaya pala siya nakakabuhay ng patay, kada 20 minutes kausap niya si Lord. Di ba? Naalala niyo yung may dinalang bata sa kanya, sabi niya, be alive in Jesus' name. Parang kala mo, soccer lang. Tapos yung bata, buhay na. O bakit ganon? Di ba? Tapos may bangkay, in the name of Jesus, mabuhay ka, mabuhay ka. Nabuhay? O bakit? Kasi every 20 minutes, kausap niya si Lord. Kaya kung gusto niyo mabuhay ang mga patay sa buhay ninyo, kausapin niyo si Lord 20 minutes at every 20 minutes. Di ba? Pray without ceasing. Amen? Gusto niyo mabuhay ang Gcash niyo? Mabuhay ang mga pitaka? Mabuhay ang mga rep? Yung rep hindi, I mean, magkaroon ng blessing. Di ba? Kausapin natin si Lord. Kaya parang patay ang buhay natin. Kaya parang patay ang itsura natin. Kailangan natin kumonek dun sa buhay. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang yan? Mukha bang buhay yan? Yan. So, kailangan mukhang buhay. Pangalawa, spiritual maturity and stability. Ito, yung matured, tapos stable. Anong problema? Pagsubok ay nagpapatuloy. Nakaka-bless. Di ba? Yun ang nakakatuwa na Kristiyano. Na kahit anong nangyari sa buhay, ay nagpapatuloy pa rin. Di ba? And then also, number 3, fruitfulness and impact. Ito naman yung nagiging mabunga. Uy, dati yung light group niyan, 2 lang. Ngayon, naging 3 na, 4, ay 100 na sila. Di ba? Ganon. Di ba? Dapat dumating tayo sa ganon. Uy, dati yung 1-to-1 niya, hindi nag-i-stay. Ngayon, lahat na ng 1-to-1 niya, nagpastor. Di ba? Umalis, pero nagpastor pala. Di ba? Naintindihan? Amen. Yun ibig sabihin ng fruitfulness, yung nag-i-impact. Di ba? Yung kunwari, ang ibig sabihin ng fruitfulness and impact, yung pag nag-resign ka sa trabaho, yung mga tao, hindi sila, yay! Nag-resign na siya. Kundi, ay, nag-resign na siya. Ayoko na. Di ba? Yung ganon, yung parang may impact ka. Di ba? Yung parang pinipigilan ka, hindi ka tinutulak mag-resign. Hindi yung, mag-resign ka na. Di ba? Yung talagang pinipigilan ka. Ibig sabihin, yun yung fruitful. Tsaka impact. Di ba? Yung teacher mo, hindi ka nakakalimutan, no? Di ba? Uy, ito si si Sescar. Talaga naman. Yun talagang tandang-tanda ka. Ay, ganun pa rin. Diba? Naintindihan? Yun ang fruitfulness and impact. Pang-4, God's favor and guidance. Ayan. So, sinong gusto ng favor ni Lord? Diba? Yung favor ni Lord, yung sa 10, ikaw pinili. Ganun ang favor ni Lord. Amen? Diba? Yung sa pila, bigla kang tinawag, uy, dito ka. Diba? Hindi naman pandaraya. Pinapasok ka kasi. Ayan. So, diba? Yun yung favor. Sa lahat ng mga nag-apply, ikaw ang tinanggap. Diba? Yun ang favor ni Lord. Diba? Kaya naman, sabi, every day, Christians walk under divine direction. Sabi, God opens doors, closes the wrong ones, and leads you to His perfect will.
Then next naman, 5, ito maganda to. Yung eternal rewards in heaven. Ayan. Taas ang kamay ng gusto ng reward sa langit. So, every day, dapat maging Christian. Okay? Amen? Consistency is the key. Okay po? Sabi nga, faithful daily living builds eternal treasure. Kasi nga, papaalala ko sa inyo, ano ang comment ni Jesus? Ano ang sasabihin niya pagdating natin ng langit? Well done, good and faithful servant. Faithful. Ang sinasabi doon, ibig sabihin ng faithful, laging nandyan. Di ba? Amen? Hindi, uy, faithful, monthly. Di ba? Kundi faithful, palagi nandyan. Christian siya. Okay? And then, hindi ko sinasabi yung gawain. Di ba? Kasi minsan talaga, hindi mo maiwasan. May ganoon talaga, may absent tayo. Di ba? Meron tayong mga kailangang attendan. Di ba? May ano tayo. Pero, ibig sabihin kasi ng faithful, nasaan ka man, Christian ka. Di ba? Yung pag alam mo may sumaktong gawain, wala ka, Pastor, penging Google Meet. Hindi masyadong, nagtulala ka na lang doon, hindi ka na nag-Google Meet. Yun na lang ang consolation nga sa akin. Kunwari may nagpapaalam, di po ako makaka-attend. At least nandyan sa Google Meet. Di ba? O kaya naman minsan, papaalam mo, Pastor, napanood ko po yung preaching nyo sa YouTube. Di ba? Ganun ang daily, everyday Christian. Yung hindi ka na, nagiging outdated. Di ba? Kundi gusto mo, lagi kang updated kay Lord. And last na lang, ito na yon, yung legacy of faith. Yan. Ano ang rewards o reward ng everyday Christian? Yung sabi nga, your consistent walk with Christ becomes a legacy that inspires your family, friends, and future generations. Di ba? Sabi, people may forget what you said, but they'll remember how you live. Di ba? Amen? Amen. Di ba? Pwedeng makalimutan nila kung ano yung sinabi mo, pero hindi nila makakalimutan kung ano yung buhay mo. Naintindihan? Kaya dapat, ang buhay natin ay maging kagaya-gaya. Maging ka-imitate. Okay? Sa Panginoon. Kaya nga naalala ko si William Borden. Kilala niya si William Borden. Siya lang naman ang tagapagmana ng Borden Dairy Fortune noong 1900s. At sa edad na, kasi dahil nga siya ang tagapagmana, sa edad na 21 years old ay milyonaryo na siya. Okay? Wow, di ba? Nakaka-wow. Pero alam nyo ba, marami ang nagulat kasi nung graduate siya sa Yale University, nagsabi siya at nagdeklara siya na magmi-missionary siya sa China. At alam niyo ang ginawa niya? Lahat ng kanyang yaman, ipinang-finance niya, ipinang-donate niya sa mission. Kaya, yung mga tao, grabe, tagapagmana, sabay sinayang niya. Tapos alam niyo ang ginawa niya? Nag-mission siya. Tapos, sa likod ng Bible niya, merong nakasulat doon sa likod ng Bible niya, nakalagay doon, no reserves, no retreats, and no regrets. Yan. No reserves, kasi lahat talaga ng pagmamay-ari niya, binigay niya. Diba? Lahat ng yaman niya, binigay niya. No retreats, kasi maraming mga tao, nagsasabi sa kanya, baka pwede ka pang magbago ng isip. Baka pwede ka pang mag-back out. Kaya naisulat niya yung no retreats. And no regrets, alam niyo kung bakit? Kasi namayapa siya sa edad na 25 years old. Kasi nung nag-aral siya sa Egypt, nagkaroon siya ng parang nakakahawang sakit. Then yun nga, kinuha na siya ni Lord during that time. Pero alam niyo ba, after ng mga nabasa na mga tao yon, yung kanyang Bible sa likod ng kanyang Biblia, dumami ang mga na-inspire na magbigay din ng buhay sa Panginoon. Dumami ang mga gustong mag-missionary. Bakit? Kasi si William Borden ay isang all-out Christian. Naging everyday Christian siya. Wala siyang tinira, di ba? Wala siyang yung tinago, di ba? Kay Lord, lahat po ibinigay niya. And alam nyo, tayo po, nananawagan si Lord ngayon na mga tao at mga Kristiyano na lahat ng bagay sa buhay nila, kaya nilang ibigay. Di ba? No reserves, no retreat, and no regret. Amen po ba tayo doon? And kung gusto nga natin
di ba, na makasama sa kaharian ng Diyos, we need to do it talaga. We need to obey the Word of God. Hindi lang one time, hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Amen? Tayo po tayong lahat. Awitin